Title, Pintuan sa likod ng pintuan. May mga pintuan na binubuksan para makapasok. May iba namang para makalabas. Pero may isang pintuan, na kapag nabuksan mo, hindi ka na makakabalik. Sa isang lumang boarding house sa gilid ng lungsod, lumipat si Adrian, isang tahimik na student na mas gustong mag-isa kaysa makisalamuha. Mura ang renta, tahimik ang lugar, pero may isang kondisyon ang may-ari. Huwag mong bubuksan ang pintuan sa likod ng aparador. Natawa si Adrian noong una. Akala niya, isa lang itong panakot, parang mga kwento sa probinsya. Pero sa unang gabi niya pa lang, may napansin na siya. Bandang 12:00 ng hating gabi, habang nagko-code sa laptop, may narinig siyang tunog. Parang may kumakatok. Hindi sa pinto ng kwarto, kundi sa loob ng aparador. Napatingin siya. Tahimik. Walang gumagalaw. Imposible, bulong niya. Lumapit siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Mga lumang kahoy, alikabok, at sa pinakalikod, may isa pang maliit na pintuan. Lumunok siya. Naalala niya ang sinabi ng may-ari. Huwag mong bubuksan. Pero mas malakas ang kuryosidad kaysa takot. Hinawakan niya ang hawakan. Malamig. Parang matagal nang walang humahawak dito. Madilim. Pagbukas niya, hindi pader ang bumungad, kundi isang makitid na hallway. Madilim, mahaba, at may isa pang pintuan sa dulo. Biglang lumamig ang hangin sa kwarto. Napaatras si Adrian. Anong klaseng lugar to? Pero bago pa niya maisara, biglang nagsara ang aparador sa likod niya. Napalingon siya. Wala na siyang babalikan. Napilitan siyang maglakad pasulong. Bawat hakbang niya ay may kasamang echo, parang may sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa dulo, may pintuan. May nakaukit na salita. Huwag. Napangiti siya ng pilit. Binuksan niya. Isa na namang kwarto. Pero pamilyar. Parang kwarto niya rin. Parehong mesa. Parehong kama, parehong laptop, at may nakaupo sa harap ng computer. Isang lalaki, nakatalikod, dahan-dahan itong lumingon. At doon niya nakita, sarili niya, pero, iba, mapatla, walang emosyon, at nakangiti. Matagal kitang hinintay, sabi nito. Napatres si Adrian. Ano ka ba? Ngumiti ang kaharap niya. Ako ang naiwan dito, noong huli kang nagbukas. Hindi ako. Hindi pa, putol nito. Tumayo ang kopya niya. At ngayon, ikaw na ang papalit. Biglang nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Adrian na parang hinihila siya, palayo sa realidad. Sumigaw siya, pero walang nakakarinig. Walang tunog. Walang liwanag. Kinabukasan, may bagong tenant na dumating sa boarding house. Isang babae, tahimik, nag-aaral din. Habang inaayos niya ang gamit, napansin niya ang aparador. Binuksan niya ito. At doon, may maliit na pintuan sa likod.
At mula sa loob, may kumakatok. Isang boses ang bangulong. Tulungan mo ako. Huminto siya. Kinabahan. May tao ba dyan? Tahimik sandali. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Mahina. Pagod. Pakiusap, paabisan mo ako. At sa kabilang side ng pintuan, si Adrian, nakakulong. At sa likod niya, may isa na namang pintuan. Unti-unting bumubukas. Dahil sa lugar na iyon, hindi lang isa ang pintuan. May pintuan sa likod ng pintuan. At bawat bukas mo, may kapalit.